soya meal, ipiperment natin. Ito yung soya meal na nakuha ko kanina o kaya sapal ng taho. Ipiperment natin ito gamit yung molasses at tsaka feeds at tsaka sap upa o darak ng mais o darak ng palay yung gagamitin natin dito. Ito yung mga gagamitin natin. So meron tayo ditong 2 kilong crumble, any crumble, integra, galimax, basta crumble sa. Yan, ibubuhos natin sa soya meal. Yan. Tapos, susunod natin yung darak naman. Yung darak is 4 kilos. Bali yung soya meal pala natin ito ay nasa 6 kilos. Ito yung nakuha natin kanina sa mga kaibigan natin nagbibenta ng taho. Dito sa amin yung sapal ng taho ay binibigay lang, hindi na ito binebenta. Ay kasi pag ibenta nila wala namang bibili. Tulong naman to sa mga kaibigan nating nagtataho kasi pag kinukuha natin yung kanilang sapal ay hindi na sila mahihirapan kung paano nila ito i-dispose. Ayan na mga backyard. Bali yung unang process pala natin dito, hahaluin muna natin yung sapal ng taho at saka yung ating darak at saka feeds para humalo dun sa sapal. Yan, hahaluin natin bago natin lagyan ng molasses. Sa mga nagtatanong bakit molasses yung nilalagay natin, kasi molasses po yung perfect for fermentation. No, wala pong palso si molasses yan. Alam naman po natin na yung sapal ng taho ay bilis po ma-spoil. Ito po yung molasses. Mabibili po natin ito sa online ngayon, no? Dati pahirapan tayo bumili, ngayon sa online meron na. Shopee, TikTok o Lazada, meron na tayong mabibilhan na molasses. Yan, ilalagay natin to. Yan, parang vanilla chocolate. Yan. Yan, ihahalo natin to, tapos mikos-mikos natin hanggang sa ito ay mag-mix yung molasses at saka yung sapal ng taho. Yan. I-mix po natin ito. Haluin na po natin itong mabuti mga kabakyard para sa ganon mabilis tayong matapos. Yung sapal ng taho pala mga kabakyard, pag ito ay hindi mo na i-ferment kaagad, ito ay masisira kaagad. Kasi mabilis ito masira. Kahit ilagay mo pa sa rep, masisira pa rin. Kasi yung sapal ng taho, pag alimbawa katulad niyan, yung bagong piga ng mga nagbibinta ng taho, tapos nilagay mo lang dito, yung sapal ng taho pala umiinit. Pag umiinit yun, nagbabasa siya, yun yung magkukos na pumapanis siya. Meron pa naman tayo ibang paraan dito sa sapal ng taho kung paano natin siya mapiperment na hindi gumagamit ng ganito. Yung gagawin natin, ibibilad natin ito sa init. No, ibibilad natin. Pag nabilad natin, ito ay titigas. No? Pag tumigas siya, pwede na natin siya in-back. Matagal din bago masira kasi ginawa ko to dati na summer. Dami akong nakuha na sapal ng taho. Yung ginawa ko ay binilad ko, tapos mga kalahating sako yung naipon ko. Pero time na tag-ulan na, yung mga nagbebenta ng taho hindi nagbebenta kasi umuulan. Yun yung ginagawa ko. Yung ginagawa ko naman dun is nilalagyan ko ng tubig. So mabilis siya ano nga ba nito? Yung babalik siya sa form niya na ganyan. Yan. So ayan mga kabakyard, kung makikita nyo, yung dating kulay puti medyo ay nagbo-brown na. Ito ay hindi pa to pwede nating kailangan pa nating haluin talaga, na as in magbi-mix talaga yung mga molasses dito sa kanya, sa sapal ng taho, para sa ganon perfect yung fermentation natin. Yan.
haluin pa natin to ng haluin mga kabakyard. Yan, ito po yung halo na hindi pa dapat natin to ilagay sa lalagyan. Haluin pa natin to ng haluin para sa ganun ay mamix talaga yung molasses at saka yung sapal ng taho. Yan. Kung makikita nyo, unti-unti na siya nagiging brown o kaya naging kakulay na siya ng asukal na brown. Yan. Bali yung paghahalo pala nito ay parang buhagin natin yung mga bibilog-bilog na soya. Yan. Bubuhagin natin yan para siya ay magiging buhaghag. No? Pero parang hindi pa ako kontento sa kulay nito. So dadagdagan natin ulit ito ng molasses. Yung kunti na lang. Yan. Ito na yung last na dagdag natin. At pagkatapos nito hindi na tayo magdadagdag. Haluin na lang natin ng haluin mabuti. Ito yung halo natin ay mano-mano. Mano-manong halo to. Yung iba dyan meron mga mixer talaga na pinaghalo nito. Pero tayo ay mano-mano. Yung fermented pala to na ginawa natin ay pwede itong ipakain sa baboy, manok, yan, baka, at iba pang livestock at saka poultry. So ito na mga kabakyard yung ating finish na paghahalo. Yan. Dito natin ilalagay sa balde na 40 liters. Yan. Kasi marami-rami yung naano natin na i-ferment, no. Bali bumuhaghag siya kasi. Bali yung paglagay pala nito ay hindi na natin sisiksikin kung ano yung pagkalagay natin. Ganun na lang. Yan. Lagay natin dito. Ay, ang ganda ng kulay niya mga kabakyard. Oh, parang gold sa malayo. Tingnan. Ayan na yung molasses. 2 to 3 weeks po yung fermentation nito. No, na pwede na magamit. Pero sabi ng nagturo sa akin ito, habang matagal daw na i-ferment, abot ng 2 buwan, mas lalo daw bumabango ito. Mas lalo lalakas yung fermentation niya o yung concentration niya. At pag matagal daw, siyempre maraming probiotics na active dyan o kaya yung mga good bacteria na magiging active dyan. Malalaman mo yan na good bacteria kasi hindi yan magkakaroon ng amag. Kung nagkaroon ng amag, nagkaroon ng itim, nagkaroon ng pagpapanis, ibig sabihin yan yung mga bad bacteria na nabuhay dyan, hindi yung good bacteria. Yan. So malapit na mapuno yung ating 10 liters. So ito na mga backyard, bali yun, malapit nga mapuno. Bali buhaghag yung pagkalagay natin dito, hindi na natin to diniin kasi para okay na. Yan, ang ganda ng kulay. Yan. Ito yung isang pamamaraan kung paano tayo makakatipid sa pagkain ng ating mga alagmanok at same time mapalakas natin yung kanilang resistensya. So pagtakip, ganito yung gagawin ko. Lalagyan ko muna ng plastic at saka ko tatakpan, tapos isi-shield ko yung paligid gamit yung tape. Bali sa ganito pala pwede naman siyang aerobics. Pag aerobics yan yung tatakpan mo lang ng tela, pero mas maganda yung ganito, no. Ito yung ginawa ko kasi semi non-aerobics, pwede din non-aerobics. Yung non-aerobics naman yan yung isi-shield mo talaga, yung tulad ng drum na yan na may shield yan, pwede yan. Pero sa akin ganito lang at saka ititip ko lang yung paligid nito para yung purpose ko lang naman ay hindi ito mapasok ng mga daga at hindi rin basta-basta mabubuksan kasi nakatip. Wala tayo kasing balde na yung takip niya ay talagang lock. Ito yung ginagawa ko, ko lang, paligiran ko lang to ng scotch tape para sa ganun ay magiging sealed siya. Pagkatapos nito ay lalagyan natin ng label. Yung label na ilalagay natin dito, syempre alam natin yun kung kailan natin ginawa at kung kailan natin pwedeng gamitin, no? So bali dalawa na pala yung nagawa ko nito, yung dalawang ganito na.
So bukas baka meron pa at gagawa ako ulit nito. So para 3 or 4 na balde yung maiimbak natin dito na pagkain ng ating mga alagang manok, no? Kasi pag mga ganitong panahon, medyo maulan-ulan, minsan yung mga kaibigan natin na nagtataho, hindi sila nagbebenta niyan kasi maulan. So maigi na may na-ferment tayo para hindi na tayo mamroblema kung ano yung pakain natin sa ating mga alaga bukas. Siguro ito mga kabakyard, yung isang balde nito kasya lang to sa mga manok ko ng 5 days. Kasi yung mga manok ko dito ay mga malalaki. Yung mga hulo, meron ako ditong Indio Gigante na 50%. Yan. Mabilis na nila ito maubos. Next, label. No, paano ba maglagay ng label? Siyempre, papel lang, lapis. Yan. 7, 22, 20, 26 natin siya ginawa, no? Kahit ito lang, alam na natin yan. So from this magka-count tayo ng 15 days for 2 weeks, tsaka natin bubuksan at tsaka i-amuyin kung